Hoy, yung mga boses nyo naman, pakihinaan. Almusal hanggang hapunan, puro kayo chismisan. I-talk to Papa na. Sa linya. Hello. Hello, Papa Ace. And hello, Papa Marky. Ay, Papa Marky. Yeah. Good morning po. Good morning. What's your name? Tim po. Ako po yung dating caller niyo about sa asawa ko dati. Limot ko na. Dami na namin nakausap dito na mga. Opo, yung mahilig, mga labit. Ay! Ikaw yun! Oo, naalala kita. Buntis ka na ba ngayon? Yung minamayat niya siya. Buntis ka na ba ngayon? Alin-alin po yun, Papa Marky. Nabuntis ka ba? Nabuntis ka Hindi kalapit? po, hindi po. naman. Hindi. Kasi nga magaling siya. Hindi po. Ibig sabihin yan, mas magaling ka. Oo. Pero ngayon... Hindi po may family planning po kasi. Dapat pero ngayon, yan. ganun pa rin? Nangalabit pa rin. Ay, naku, true meat play. Ano kasi ginagawa siyang meal? 3 times a day? Oo. Opo. Okay. So ano na nangyari? Ano problema ngayon? Mukha namang good problem sa'yo yan. Oo, happy ka naman. Kahit po tinatrangkaso dahil sa... Sus ko. Yung kailangan mo magparacetamol. Sumobra nga po sa paracetamol. Pagod ka Okay. na. Pero yung asawa mo naman may trabaho. Opo, meron Good po. provider pa rin. Opo. Ilan ang anak mo? Sobra. Dalawa po. Dalawa. May pera kasi. Kaya okay lang. Kahit trangkasuhin. Opo. Kahit gumagapang na. Ang tawag dito, good for you na may idea ka about family planning. Kasi kung ganyan yung asawa mo, dadami kayo. Hindi magiging sapat yung resources. Doon na magkakaproblema. Magsisisi ka na napangasawa mo siya, kaya nagsishare ka ngayon sa Talk to Papa. At saka, okay din na ikaw lang yung kinakalabit. Ang hirap kapag ka nangalabit yun ako sino-sino. Ayun nga, kahit nga tinatrangkaso na nagtitiis. Kasi kapag iba na yung kinalabit, patay. Magkakaproblema tayo dito. Naku po. Okay. Pero napapag-usapan nyo naman yung mga bagay-bagay na tulad nito. Opo. Kasi po, kaya dalawa lang po yung anak namin kasi ayaw na rin niya. Mga labit? Na lang, Na magkaanak? hindi po, magkaanak. Pero yung mga ngalabit po, malabo po hindi mangyari. Siya ay linaw o lasing. Ganun. Opo. Diba? Basta kada pasok, ganun. Tapos kada labas. uwi, ganun. Okay. Pero ay, ang cute pa. Naalala ko si Ivana. Kumakanta. Kaninang ang kinakanta ng anak ko. May 3 bibi. Ako nakita. Sabi ko, ayos lang. Sabi ko, tatampalin kita dyan. Magtukan ka, ha? May accent. Tapos? Tapos, ayun po. Kaya ayaw niya rin yung magkano kasi nahihirapan daw po kami kasi kota na rin po kami. Buti naman naiintindihan niya. Opo. Nang mahimasmasan siya. Opo. Okay. Pero yung pangalabit, hindi talaga mawawala yan. 4 times a day. 4? Alam mo ba yung sabi niya? 4 times a day. Suskutin! Naku po. Oo. Opo. Kaya mo yan. Oo. Grabe, akala ko kanina 3 times a day. Hindi na. Meron pa palang merienda. Midnight yun. Buti naman napag-usapan nyo, family planning, Anong ang ginagamit mo? Pills? Ano ba? Ano po, implant po. Implant? Implant. Ano pag sinabing implant? Ano po kasi yun binabaon po sa braso. Sa ilalim. Tinuturukan? Binabaon Hindi daw. po, yung parang palito po siya. Tapos, binabaon po sa ilalim ng balat. Tapos? Tapos, ang side effect lang po sa amin yun, hindi nga lang po nire-regles. Kasi nga binablock na. Kapag may regla ka, ibig sabihin, yung kasi nabubuo, yun yung egg cell. Nilalabas ng babae. So, paano yun? Nagiging irregular ka bigla? Is it safe daw ba? Hindi po regular. At least, 3 years po siya hindi nagkakaroon. Kasi magugulo yung ano mo. 'Di ba? Yung regular mo na... Ayun nga lang po. Kailangan mag-consult ka sa doktor, ha? Hindi lang dahil sa ganyan yung asawa mo, ng tarap ng tampalin.
Tinatrangkaso ka na't lahat. Sige, para nagde-deliryo na, no? Oo nga. Nalagnat ako. Hoy, wait lang. Nalagnat ako eh. Tas, sama ng pakiramdam ko. Buti nga po gano'n kasi pag nagkakaregla po ako, nagre-reklamo po siya kasi ang tagal daw. Ganun daw matatapos. Meron ka naman palang, ilang araw ba natatapos ang sa babae? Isang sa amin linggo? Kasi, hindi, depende. po 3 to 4 3 to 4. days. Okay. Ako 7. So, meron ko mga 3 to 4 days na pahinga. Oo, gano'n. Okay. Tapos, back to back to war. Minsan kasi pero pa rin mga konti-konti. Akala mo tapos ka na pero mga konti-konti. Oo. Alam mo kasi, isa ito sa, kumbaga, palabok ng relasyon. Oo. Kumbaga, kung mas mainit ang inyong sexual relationship, ibig sabihin, mas magyayabong. Totoo. Pero, ito rin kasi nagiging problema ng kapag walang, kapag hindi na satisfied ang bawat isa sa isa't isa, nagkakaroon ng exploration ng ibang mga bagay. What if sa iba naman? Huy! Parang may mga ganun. Ay, wag. Okay naman sa nakakapagtiis ang ating bida. Kaya niya ang lahat. Hello? Kung na nga, nagdideliryo na nga. Ano pa pagtitiis? Ang hindi ko kaya. Nagdideliryo niya. May swero na ako't lahat. Magpa-pass out na nga ako, ginagawa ko pa din. Oo. Pagkatapos, napaka-importante yung family planning. Yes. Na kung ganito kahilig si Mister, as much as possible, kung saktuhan din lang naman yung resources, hindi naman siya CEO of the company na may kinikitang milyon. Yes. Tapos wala naman masyadong pinagagawa. Okay lang yan. Ibig sabihin, you can provide for the family. Exactly. Oo. Doon kasi nagiging problema na sobrang dami ng mga anak, kaso hindi naman pala kayang buhayin. Totoo. No. Opo. Oo. Opo. Kung okay din lang, kasi ang bagay na yan ay napapag-usapan, kung okay din lang naman sa'yo na ganyan, ang inyong setup ng relationship, wala tayong magagawa. Total, nagpa-family planning ka naman. Okay ka ba? Nag-i-enjoy ka ba? Okay ba sa'yo yung setup na to? Paano? Ano po, hindi naman sa ayaw. Kumbaga, gusto ko lang din magpahinga. Hindi ka ng leave. Sabi ko, pwede ba mag-day off kahit pang araw? Ano sabi niya? Sabi niya. Kesa daw mag-day off siya sa iba. Ay. Sabi ko, di subukan mo, masira buhay mo. Pero wala naman po problema sa akin. Kumbaga gusto ko lang magpahinga. Medyo moderation naman, grabe naman. Oo. Pero okay lang naman sa akin. Kumbaga, nasanay na lang din po ako. Kumbaga, responsibilidad ko bilang asawa ang gawin sa kanya. Opo. Gano'n na kayo katagal nga mag-asawa? 10 years na po. 10 years? 1 taon ka ng pagod. Gusto ko computin ko yan. Kukumpitin ko. Wait lang. Magaling ako sa math Wait. Computin natin ha. Sa isang araw ay nakakaapat sila. So 365 times 4. So mayroon tayong 365, di ba? 1,460 a year. Times 10. Times 10. So meron silang 14,600. Grabe. Daming beses na ha. Pero mga kapuso, napaka-importante po na kung hindi bukal sa puso mo, na hindi ka handa, hindi okay, at ayaw mo, hindi pwede, pilitin. We should learn to say no. At kailangan irespeto po ng ating kapartner. Yes. Hindi dahil sa hindi natin gusto, hindi natin sila mahal, pero sana naman magpahinga po ako. Kasi hindi po na maganda na ipinipilit itong mga bagay. Ito po ay ginagawa ng bukal sa loob natin parehas. At saka parang you're doing it out of love. Yes. Diba? Hindi dahil sa naisipan mo lang. At saka parang bet na bet mo lang today. Ganon. Napaka-importante na kinukuha din po natin ang desisyon ng ating kapareha. Hindi lamang po ito solong desisyon. Yes. Okay. Pero kung sabi niya nga, nasanay na lang ako pag kumakalabit wala na, yun na. Minsan nga habang naglalaba ako, nagugas ako ng plato, ganyan. Nagluluto ako, ganyan. Tinatawag Hindi ako. kasi, Papa Marky, pag hindi na siya baka isipin ko may iba. Ako, Mas stress ka ba? parang maninibago.
Oo nga. Siyempre, inaraw-araw ka ba naman pagkatapos ngayon isang araw? Parang wala, parang may kulang. Oo, parang may iba. Tapos ikaw na yung naghihintay. Ang mangyayari nito? Oo. Siya na yung mga ngalabit. Okay. Ay kung kumbaga nasanay ka na, kumbaga ito na yung pinagkasunduan yung mga bagay. Oh, at wala namang problema. Tsaka, oo. Pero, the good thing is, hindi na ito ang problema, tama? Anong problema? Hindi na ito ang Hindi na kasi problema yun. Oo. Then, ano nangyari? Ito na, Papa Marky, yung about naman sa kapatid ko. Kapatid. Opo. Ano kasi siya, mas matanda siya sa akin. Kuya ko siya. Parang nasanay siya na hingi. May trabaho naman siya. Wala naman siyang pamilya. Natatawa ako doon sa problema mo talaga, no? Ang haba natin pinag-usapan yung unang kwento. Wala pala talaga kinalaman doon sa second problem. Yung kasi na-share niya dati. Binalikan lang. So, anong problema dito sa kapatid mong panganay? Ano po, pang-anim. Pang-anim. Ilan ba kayo? Opo, 7. Ikaw yung bunso? Opo. Okay. Tapos? Nasanay siya, hingi na hingi. May trabaho naman siya. Pamilya? Wala po. Wala. Binata. Ano daw ginagawa niya? Nag-i-scatter. Ay! Nako. Yan talaga. Lagot. Ano? Okay yung anong binabayaran niya. Ay! Pagdating ng sahod, nakakalimutan niya. Naku. Ganyan pa naman yung mga kuha, nakakalimutan yung... Nakakabuisit. Makakalimutin. Ang utang kasi, nakakalimutan ko din paminsan. Hindi ko maalala. Ano ba yun? Ito yung mga bagay na gusto kong kalimutan. Ano ba kasi yun? Madalas na alala niya, yung puro mamaya. Mamaya pag ako ng sahod. Gabi na, wala pa rin. Magkano naman pinag-uusapan nating pera dito? Minsan kasi muutang siya, 300, 500. Malaking bagay na rin po yun saan kasi may pinapagatas po ako. Asawa ko lang po yung nag-board. Kung okay lang kung pera mo, hindi mo naman pala pera. Yes. Pinapautang mo pa. Ayun nga po kasi yung asawa ko mabait. Kumbaga, siya lang, hindi siya makahiram sa akin. Dumidirekta siya sa asawa ko. Yung asawa ko kasi hindi makahindi. Mabait talaga. Mahilig lang. Tapos ang siste, pag nakakasahod na, malalaman ko sa tindahan namin, kapatid mo ba yun? Ako nag-cash in dito. Ay, nako. Wala Medyo hindi na okay. Oo, kapag ganyan. Yung ginagawa ng kapatid mo. Tsaka mahiya naman siya. Mahiya naman siya sa bayaw niya. Hindi lang yung nakakahindi, pero... Siyempre, nag-iisip din yun. Oo, ano ba naman yan? May trabaho naman pala. Ayun nga po. Ikaw kasi wala kang trabaho. Ikaw kasi wala kang trabaho. Diba iniintindi yung anak? Yung asawa mo lang yung inaasahan mo. Pagkatapos pati ba naman pamilya nyo? O problemahin pa rin niya? Medyo yung pamilya mo kailangan medyo matutong makiramdam. Ayun nga po. Hindi nga siya ganun kasi yung kapatid kong yun, hindi siya kumpleto pinanganak yung kulang sa buwan. Baga naapektuhan yung utak niya. Hoy, nabubuo naman yun. Hindi naman ganyan. Yung anak ko naman kung hindi din kumpleto sa buwan. Yung anak ni Bapo hindi din kumpleto sa buwan. Ang naman po sa gamot. Hindi naman na... Pero hindi naman. Siyempre, may sarili namang utak yan. Nakapag-scatter nga. Oo. Sus ko, ito nga, naiisahan ka nga ang asawa mo. Matalino. Mas matalino sa inyo. Sasabihin mo pa na hindi kumpleto sa buwan, ilang beses na kayo nautangan, hindi nga kayo binabayaran. Kung sino ang mga dito, kulang-kulang. Yun nga, dinadahilan sa akin ng mama ko, paintindihin mo na lang yung kuya mo kasi ikaw mas may isip ka. Yung kuya mo, wala. Ilang taon na? Ilang taon na siya? 39. Hoy! Nako. May edad mo. Wala pa ring asawa. Oo. Opo. Buti naman wala nagkakamali. Yun nga po. Kasi hindi talaga siya kayang bumuhay. Kasi ganyan ang ganyan. May nag-i-stay naman siyang trabaho. Tapos mga ilang buwan lang. Isang week lang, umaalis na. Bakit nagkakarga ng gamit? Parang inaayawan na agad niya. Yun lang yung problema ko sa'yo. Minsan pinag-aawayan namin
siya ng asawa ko, ano ba yung kuya mo? Di pamilya na, may ganito ka na, bakit kailangan pang umasa sa'yo ng... At saka bakit sa'yo aasa? Ikaw ang bunso. Nga po, dapat ako yung nangihingi. Dapat ikaw yung madalas na natutulungan. Ibig sabihin, sinanay mo na ganyan ang kapatid mo. Di ba? Una, nakakahiya sa asawa mo. Yes. Hindi lang naksasalita, pero deep inside, hindi tama. Totoo. Na ganyan, Hindi ko nakakahiya siya naman. sinanay, Papa Marky, kasi sa asawa ko siya rumirekta. Okay. So sinanay Kasi ng alam asawa niyang mo. no agad sa akin. Kasalanan talaga ng asawa mo yan. Kasalanan Mahilig mo. na nga, nauuto pa. Yun nga, kasi mabait kasi yung asawa ko. Tama. Ay siya, Ano ko sa kanya. ganito na lang. Kasi nahihiya yung asawa mo to say no. Ikaw na lang gumawa ng paraan na pagsabihan mo yung kapatid mo. Diba? Kapatid mo yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapagbigyan yan. Diba? Kung may bisyo siya, kailangan may trabaho siya na pangsuporta sa bisyo niya. Pero, Hindi aasa siya sa ibang tao. Binubuhay ka na at ang dalawang mong anak. Medyo mahiya naman ang pamilya mo. No? Opo. Ikaw na yung gumawa ng paraan. Total, wala ka naman trabaho. like, paano ba siya mini-message? Like, sa social media ba? Ganon. Hindi po, pupunta siya rito kasi malapit lang yung bahay dito. Pag sa akin rumirekta siya, sabi ko, tigilan mo ko puro kahingi. Dapat naman yung Hindi ako nagbabayad. yung asawa mo, sinasabi mo, sabihin mo. Nasabihan ko nga po. Sabihin mo sa asawa mo, sabihin mo sa akin umano. Hindi ganito. Oo. Sabihin mo sa asawa mo, yung pera nasa iyo. Oo, ganon. Sa'yo magsabi. Para pag sinabi umutang kay Bayaw, pera kasi nasa kapatid mo. Ay, nakay ano. Hindi nga ganyan. rin ako mapagbigyan. Nakay tin. Di ba? Buti na lang. Oo, minsan, hindi lang pera, minsan dire-diretso sa bahay dito, kuha ng kape, asukal. Ay, naku. Malapit lang ba siya sa inyo? Yung mahirap. Kape, Nakakahiya. dilata, bigas. Gugulat ako, wala na. Nakakahiya. Ay, uy, grabe yun kapag ganun. Kasi kahit sabihin na kapatid mo siya, ibang Hindi siya ibang usapan cargo. na. Hindi siya Oo. cargo. Hello. Dire-diretso siya kakain, ganyan. Sus ko, kung ako ang asawa mo, hiwalay na kita. Hindi, binabatawa lang kita. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito. Kapatid mo yan. Mm-mm. Tapos sabihin mo sa nanay mo, para alam niya yung ginagawa. Nakakahiya sa asawa mo Nasabihan din po siya ni mama. Minsan pag dito yung mama ko, nangungunsumi rin sa kanya. Sabi nga ng mama ko, mas maganda mag-isa na lang ako kaysa dito ka. Siya na lang kasama Kasi- ng mama mo. Yun nga po kasi wala pang asawa. Tsaka siya yung naaasahan kasi may trabaho. At yung konsumisyon, kasi last na pera na lang, pinang-scatter pa. Yun na nga. Buti naman kung nagagamit sa maayos na paraan. Totoo. Ayun nga, may Kung bisyo pa. pinambili ng Last ulam. Yossi. Ay, Tingnan mo naman, diba, ipaintindi mo sa kanya, kahit nga ako nagdi-deliryo na. ako kay pagod na sa umahin na ito. Tapos ikaw, hingi ka lang ng hingi, wala ka masyado pinaggagawa. So maawa ka naman sa akin. Tsaka pa Marky, ano siya pag pinagsasabihan siya, nagagalit na siya agad. Kahit Ayan mama na. ko. Yan na. Ay. Yan Kailangan na. na lang murahin niya. Yan na. Kung gaano kasama na. Pinahaba nyo at pinatibay ang sungay ng kapatid nyo. Ang hirap ng Kinukonsinting nyo kasi. Kaya nasanay na ganyan, akala niya okay lang ang kanyang mga pinagagawa. Sus ko, 39. Tanda na. Nanay ko rin kasi pagpasensya ng Sabi ko, hanggat kayo pagpapasensyaan yan, Nasaan paano kung mawala kayo? Tama. Nasaan yung mga kapatid mong nakakatanda? Lumayo. Isuko na rin po sa kanya. Lumayo Kasi po nagtrabaho doon, ninanakawan niya. Ay! Doon sa bisyo. Medyo mahirap. Mahirap kasama sa bahay. Ngayon, tinakwil na siya. Diba? Ikaw na lang nga yung kumakalinga, ganyan pa. Ikaw na lang nakakapitan niya. Oo. Ayoko na nga, Papa Marky. Minsan, pinapadlock ko na nga yung Yan, date eh. tama. Ipadlock mo na lang. Para alam niyang dito ka na lang, hindi ka pwedeng makapasok. Minsan yung anak ko, pinapatulan. Ay, see? Paano kapag yung asawa mo nagreklamo na at nalaman yan? Di kagulo tayo. Wala na siya mapupuntahan. Kawawa. Ay, hindi ako naaawa doon. Hindi kawawa ito si Tin. Kawawa si Tin tsaka yung asawa. Tiba-tiba naman si Tin. Tapos kada sahod po, alam niya. Pupunta na agad ang gabi. Ay, alam niya. Tapos, like, manghihiram na siya. Medyo may kakapalan na. Parang dadaanin ka niya sa kwento.
Dadaan ka niya sa kwento. Tapos kakain na dyan, gano'n. Oo po. Tapos mamaya tatambay ng onte. Maya-maya. Utang na. Meron 500. Parang kala mo, pinanghawak ka. Minsan ginaganyan ko, naririnig ng asawa ko. Inaawa na lang sa kanya kasi yung mukha niya, pinapaawa-awa niya. Sabi ko nga sa asawa ko, hindi ka lang mahilig, maawain ka pa eh. Sa akin, hindi ka naawa. Sa akin ka naawa. Hindi okay to sa akin, Oo. May mga bagay na kailangan na to say yes. Pero pagka mga ganito naman hindi kapag dapat ina-tolerate. Hindi nakakabuti. Hindi nakakaganda. Hindi nakakaganda. Nga po, ako pa daw madami chismis pa doon sa amin. Doon sa may kanila ni mama. Ako pa daw po madamot kasi di daw ako nagbibigay pag nangihiram. Sku? Alam naman ng tao, alam ng mga kapatid mo kung anong totoo. 'Di ba? Pero kung ayoko kasing dumating sa punto na ito'y maging issue ng iyong asawa sa iyong pamilya. Darating 'yun. 'Di ba? Okay lang mapagbigyan ng mga ilang beses. Pero paano kapag nagreklamo na yung mister mo, hindi lang nagsasalita? Napapagbigyan niyang kapatid mo. Ayoko dumating na maging issue to at maging dahilan pa para magkagulo kayong dalawa. Kaya hanggat kaya mong hilutin at mapagsabihan, gawin mo na bago mo pagsisihan ang lahat. No? Opo. May pamilya ka na kasi eh. Okay lang yung ina mo, intindihin mo, ina mo kasi yun. Pagkas walang kwentang kapatid na tulad nito. Napabigat. Kapatid na pabigat. Naku po. Anyways, mga kapuso, ano masasabi niyo sa kwento ng ating bida? Basahin na natin ang komento ng ating mga bida-bida. Ang sabi dito, ng mga nag-comment regarding sa pinagdaraanan ng ating bida, sabi ni Teresa, masasabi ko lang kay ate, ipagdasal mo lang ate, tulungan ka din niya pagdating ng panahon. Ngayon kaya siya ganyan, ate, malakas loob niya, kapatid mo kasi siya. Sana ate, habaan mo pang pasensya, ipagdasal mo lang siya. Naku, malabo na yan. 39 na eh. Matanda na. Diba? Hindi na yan parang bata na kapag sinabihan mo, makikinig sa'yo. Kapag mga ganyan na 39, naku, tanda na. Set boundaries. Confront niya yung kapatid niya na hindi pwede yung ginagawa niya. Sabi dito. Sabi naman ni Teresita, hanggang maaga putulin ang sungay ng kapatid. Magiging problema yan ng pamilya, mahirap kumita ng pera. Matigas na nga po ang bungo. True. Eto, sabi dito, nako ate, ang sarap sampalin. Yung kuya mo, ang walang face. Kung ako sa'yo, hayaan mo na yung kapatid mo. Matanda na yan. Isa pa, pamilyado ka ng tao. Siguro naman, nakatulong ka na sa kanya. Hayaan mo siyang tumoy sa sarili niyang mga paa. Oo, magkapatid kayo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon magkasama kayo. Hindi lang nagsasalita ang misawa, pero sa loob-loob niyan, nahihirapan na rin yan. So much better na lumayo na kayo sa kanya. Sabi naman ni Aljon, nako, yung ganyang klaseng kapatid, ang tamang pwesto ng pamilya niyan, dapat nasa bubong niyan. Ay, bakit? Pabigat. Galing ni Aljon. Witty. Pabigat, no? Parang hindi umangat yung bubong lalo na pag may bagyo. Kailangan yan. Nako po. Sabi pa dito, wag pong bigyan. Wag pong bigyan. Kasi bukod sa batugan na siya, humanap ng trabaho. Nagiging adik pa sa sugal, sabi ni Eva. Naku, nasisi pa ni Grace ang pamilyang ito. Dahil? Oo. Sinanay nyo kasi. Ay! Yan. Wala kayong ibang sisisihin. Nandamay ka pa ng asawa mo. Di ba? Yan. Oh. Wag niyong itolerate. Sabi ni Angie. Sabi ni Elenita, naku kapatid ko, senior na, sakit pa rin sa ulo, ganyan. Si Eden, paano kung walang kapatid? Paano ang buhay niya? Yan ang mahirap eh. Diba? Well, asa na talaga yung nangyayari at hindi po maganda na ganito yung ginagawa. Okay? Anyways, ako talaga, kung nasabi ko na lahat, nagawa ko na lahat, paglalakan ko talaga. Magalit na siya kung magalit. Oo. Alam mo, para din yan sa'yo. Kasi kapag hanggat may naaasahan ka, hindi ka kikilos para sa sarili mo. Tapos yung mga desisyong ginagawa mo, hindi naman nakakatulong sa sarili mo at sa ibang tao. Ibig sabihin, pabigat ka talaga. Diba? May hangganan kung kailan tayo pwedeng tumulong sa ibang tao. Diba?
may hangganan para i-open up natin yung ilang mga bagay para matulungan po sila. Pero kung sila, hindi po nila tinutulungan ang sarili mo, ito na nga, nag-i-scatter pa. Di ba? Pagkatapos pag natatalo, sa'yo ang diretsyo para humingi ng pera. Diyan pa nakikikain. Di ba? Minsan okay lang yung, hindi pa rin eh. Kasi dapat kumikita siya. Dapat may sarili siyang pera para sa pansarili niya. Kasi matanda na siya eh. 39 na eh. Ano plano dyan sa buhay? Lalakan ko talaga. Magalit na siya kung magalit kasi baka yun yung kailangan niya. Kasi as long as nakakapasok siya dyan, nagagawa niya mga gusto niya, as long as binibigyan niyo siya, dyan... Paulit-ulit. Oo, wala mangyayari. Kailangan tiisin. Okay? May mga bagay na kailangan natin siyang tiisin. At saka itong pagtiis na ito para din sa ikakabuti niya. Hindi dahil sa hindi natin siya pwedeng pagbigyan, hindi natin pwedeng tulungan, pero kailangan niyang matuto at tumindig sa sarili niyang paa na hindi sa lahat ng pagkakataon sasandal siya sa ibang tao na nakakaperwisyo na pala siya. No? Okay na yun eh. Okay sana kung may sakit, kailangan tulungan. Pero yung ganyan, lakas ng katawan. Laking tao. Sus ko. Tapos sarili lang yung iniintindi. Hindi pa niya maintindi, B. Wala talaga. Kahit kapatid, wala X. Oo. Tsaka may pamilya ka na eh. Yeah, hindi naman pwedeng sumbatan pa siya kasi marami ng beses na napagbigyan. Yes. Yun eh. Oo. Yung ating bida, hello? Hello po. Napakinggan mo ba komento ng ating mga bida-bida? Opo. So wala. Kailangan mo talaga siyang tiisin kung kinakailangan. Kaya mo ba? Kaya naman po. Surang-sura na nga po ko eh. Talagang ako, ayoko na talaga eh. Minsan yung nanay pa nakikiusap. Dinadaan niya pa rin niya kay mama. Minsan siya, may isip na abusado na eh. Alam mo kasi, yung sa nanay mo, kapag inabuso niya yung nanay niyo, maraming makakalaban. Yung mga kapatid niya, syempre kikilos sa mga yan pag nagreklamo na yung nanay. Oo. Diba? Yun nga po, hindi nagsasalita mama ko dun eh. Oo, hindi pa na dumadating sa punto na syempre ina yan eh. Hangga't kayang tiisin ng anak, gagawin at gagawin yan. Pero sa iyong pamilya, ibang usapan na. Hindi niya kadugo itong asawa mo ha. Marami bang iniintindi, siya lang nagtatrabaho sa pamilya mo. Kung may dadagdag pa na isa pang intindihin, aba nakakahiya naman. Wala ka din trabaho ha. Hindi mo pera, 'di ba? Yung ginagamit mo. Alam mo yung bayaw ko kapag nangungutang sa malaking pera ang kinuutang. Napapagbigyan ko. Pero una nagsasabi yun kay wife. Bago dumiretso sa akin. Sabi niya yung last time. Tapos pag alam ni wife kung pagbibigyan or hindi. Talaga. So ibig sabihin doon pa lang na filter na. Kung may pera naman, wala namang problema. Paano diba? Kasi kung sakto-sakto lang din. May umaawas-awas naman. So, okay sana kung ganun. What I'm trying to say is, ibig sabihin, yung wife ko, marunong makiramdam. Diba? Kung may mga pagkakataon na napagbibigyan, okay. Wala namang problema doon sa bayaw ko kasi nakakapagkuha naman, nakakapagbayad naman. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mo pagbigyan. Kumbaga, yun yung sinasabi ko na dapat mahihiya ikaw kasi kung dumediretso na sa asawa mo at nagiging pabigat, hindi rin mo nagsasabi yan. Pero kahit paano, di ba? Hindi okay yung ganun. Exactly. Ikaw nga, sa'yo problema. Sa asawa mo pa. Di ba? So, ibig sabihin, ikaw yung kailangan gumawa ng paraan kasi kapatid mo yan. Ayaw naman. Ikaw yung may control. Oo. Kumbaga yung mister mo, pinapagbigyan yan kasi gusto niya establish yung rapport. Okay yung relasyon. Pero deep inside, di ba, kung sumusobra at abusado naman, hindi na okay. No? Opo. Okay. So, nakikinig niya yun, itong bayaw mo. Ay, bayaw mo. Itong kapatid mo. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Sana magtino ka na. Kasi matanda ka na. Tiyan mo, 39 ka na. Habang buhay ka na ng ganyan. Di ako makapag-rectal sa'yo ng ganito kasi ang reaction mo agad. Nasapok mo ulo mo. Ayoko ng ganyan. Kita pa ng mga anak ko. Gusto ko yung kausapin ka na maayos. Ayoko yung pangunahan mo agad ako ng galit mo.
Gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka na pabata eh. Lalo na yung pagbibisyo mo, sira buhay mo niyan. Dati di naman ikaw ganyan. Nag-scatter ka lang, ganyan na. Makawa ka naman kay mama. Kasi si mama, agad kaya pag pinagtitiisan ka naman. Siyempre, anak ka niyan eh. Anak niya tayo eh. Pero huwag mong abusoy kasi pag may nangyari dyan, alam mo na. Yung mga ibang kapatid mo, yung mga kalaban mo. Di na nagsasalita lang si mama dun sa mga ibang kapatid natin. Dahil nga ayaw nilang isisi sa'yo lahat. Nagkakasakit na rin si mama. Tigilan mo yung ganyan. Pinagbibigyan naman ikaw. Pero ano eh, abuso ka. May trabaho ka. Pwede mo masuportahan yung sarili mo eh. Kung gusto mo mamuhay mag-isa, pwede kang tumira sa iba, mangupahan ka. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo, hindi yung mamemerwisyo ka. Yun lang po. Barangay LS 97.1 Number 1